Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pasado 10:30 ng hating gabi habang nag-aayos ng mga gamit si Kiko at isa-isa itong nilalagay sa kanyang bag, ay eksakto naman bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at mula sa labas ay pumasok si Inang Adelaida, ang 75 taong gulang niyang lolo. Mabagal na maglakad ang ginang pero may lakas pa naman ito. Halata lang sa puting buhok, uugod-ugod na postura, kulubot at laylay na balat ang sinyales ng katandaan ng ginang. Bukod sa hawak nitong tungkod, nakaalalay din sa kaliwang kamay ng matandang babae ang nag-iisang tiyahin ng binata na si Aling Giyang. Si Aling Giyang naman ay kapatid ng namayapang ama ni Kiko na si Mang Kaloy. Pagkakita ng maskuladong binata sa kanyang tiyahin at lola, ay pansamantala siyang tumigil sa ginagawa sa kaminasdan ng dalawa na papalapit sa papag. Tiya, ba't gising pa po kayo ni Lola? 10:30 na po ah. Mag-aating gabi na. Hindi umimik si Aling Giyang. Itinuro lang ng nguso nito si Inang Adelaida na nakatingin naman sa kanya. La, matulog na po kayo. Tatapusin ko pa po itong pag-ayos sa mga gamit ko. Ma, sigurado ka na ba talaga, ha? Aalis ka na rito at iiwan mo kami ng Tiya Giyang mo. Pasensya na talaga, Inang. Pero buo na po talaga ang desisyon ko eh. Ayaw ko rin naman po kayong iwan ni Tiya Giyang pero alam niyo naman pong ayaw kong... Ha? Tumigil ang binata sa pagsasalita matapos makitang sumenyas ang kanyang tiyahin. Alam ko namang ayaw mong manahin ng pangungulam, pero hindi mo naman kailangang umalis, Apo. Malapit na ang 21 kaarawan mo. Pasensya na po talaga, Lola. Sige na po, matulog na po kayo. Tiya, pakihatid na lang po si Lola sa kwarto niya. Kailangan ko po kasing tapusin itong pag-ayos sa mga gamit ko eh. Pagkatango ng ginang ay inalalayan na nito si Inang Adelaida, pero bago sila tuluyang makalabas ng silid ng binata, ay muling nagsalita ang uugod-ugod na matanda. Nasa tamang edad ka na, Apo. Ikaw na lang ang huling magmamana ng kapangyarihan ng pamilya natin. Hindi mo man tanggapin ang kapalaran mo sa ngayon. Sa mga darating na araw, kapag naisip mong bumalik, ay palaging bukas ang tahanan na ito para sa iyo, Apo. Tumayo na lang si Kiko at pagkadaka ay marahan niyang isinara ang pinto bago bumalik sa papag. Napahawak pa siya sa ulo habang tila pinag-iisipan ang sinabi ng kanyang lola. Bata pa lang si Kiko, hindi nalingid sa kanya ang kakayahan ng kanyang pamilya pagdating sa pangungulam. Ang kanyang nanay na si Aling Agatha, anak ni Inang Adelaida, ay napakahusay pagdating sa larangang ito. Ginagamit ng pamilya nila ang pangungulam hindi bilang sandata laban sa mga kaaway, kundi bilang panggagamot sa mga taong merong karamdaman. At may mga pagkakataong nakakaengkwentro ang mga ito ng pagbabalik kulam pero bibihira lang nila itong gawin. Noong bata pa si Kiko ay ayos na sa kanya ang mga nakikitang ginagawa ng ina at lola niya. Natuto na rin nga siya pati ang kanyang ama at tiyahin dahil sa palagi nilang nakikitang ginagawa. Nang nasa tamang edad na ang binata, nang mapagtanto niya na delikado ang ginagawa ng kanilang pamilya, ay doon siya sinimulang takasan ito. Lalo na nang malaman niyang sa huli ay siya ang magmamana ng kakayahan ng pamilya dahil likas sa lahi nila ito. Matapos ang aksidenteng kinasasangkutan ni na Tatay Kaloy at Nanay Agatha na siyang naging dahilan din ng kanilang pagkamatay, ay gumuho ang mundo ni Kiko. Lalo na nang mapag-alaman niya mula mismo kay Inang Adelaida at sa kanyang Tiya Giyang na may kinalaman ng aksidente sa ginawa nilang pagbabalik kulam. Kaya ngayong malapit na siya na mag-21, ay naisipan niyang lumayo na muna sa kanilang bahay upang takasan ang kanyang kapalaran.
ayaw manahin ang isang kakayahan na siyang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Matapos maalala na naman ng mga yun, ay hindi niya na naman napigilan ang pagpatak ng luha habang inilalagay ang mga damit sa bag. Wisit, bakit ko ba kasi naalala yun eh? Tama na! Hinigpitan niya ang paghawak sa magkabilang bahagi ng ulo habang pumipikit at pilit na inaalis ang sakit ng kalooban. Ayaw niya na kasing balikan ng pangyayaring yun dahil hindi kaaya-aya ang sinapit ng kanyang mga magulang. Sa tuwing sumasagi sa isip niya ang itsura ng nanay at tatay niya, ay hindi niya talaga mapigilang mapaiyak kahit 5 taon na ang nakalilipas. Ikalma mo ang sarili mo, Kiko. Nakaraan na yun eh. Magiging okay ka rin. Hindi ka matutulad sa mga magulang mo. Hindi mo may experience ang na-experience nila. Kaya ka nga aalis sa lugar na ito, hindi ba? Makailang beses siyang nag-inhale at exhale hanggang sa muling bumuti ang kanyang paghinga. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na nga ang binata sa pag-aayos ng mga gamit. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa banyo. Nang matapos ng umihi at dali-dali siyang naglakad pabalik sa kwarto, pero natigilan siya sa tapat mismo ng pinto ng silid ni Inang Adelaida. Napansin niya kasi mula sa ilalim ng pinto ang kaunting liwanag mula sa loob ng kwarto na sinyalis na gising pa ang tao roon. Ha? Gising pa si Lola? 12:00 na? Hindi na niya natapos ang ibinubulong dahil narinig niya ang boses ni Inang Adelaida na nagbibigkas na naman ng orasyon. Marahan niyang inilapit ang tenga sa pinto para mas malinaw na marinig ang boses ng kanyang lola. At doon nga ay narinig niya ang kakaibang salitang binibigkas ng kanyang Inang Adelaida. Dahil sa kilabot na gumapang sa kanyang katauhan, kaya naman nagpasya na siyang bumalik sa silid at pinilit na lang munang makatulog kahit ilang oras lang. 5:00 kasi na madaling araw niya balak na umalis ng bahay para hindi maabutang gising ng mga tao. Pagsapit nga ng 4:30 na madaling araw, ay nagising siya at kaagad nag-asikaso. Nang handa na ay isinukbit niya sa likuran ng bag at marahang binuksan ang pinto ng kwarto. Pagakbang niya palabas ay may kung anong bagay ang tumambad sa kanyang paningin. Nakabalot to sa maliit na box at may note na nakaiwan. Dinampot niya ito at binasa. Kiko, mag-iingat ka. Pakiusap, dalhin mo sana ang bagay na to at gamitin bilang proteksyon mo kung saan ka man pupunta. Napabuntong hininga na lang siya bago bitbitin palabas ng bahay at bakuran ng box na hindi pa niya nakikita ang laman. Bago sumikat ang araw ay wala na siya sa kanilang baryo. Nakasakay na siya ng bus papunta sa kung saan bahagi ng Metro Manila. Makalipas ang 1 linggo, sa isang barangay sa Quezon City ay nakahanap siya ng maliit na paupahan na saktong-sakto lang sa kanya. Studio type ang bahay. May maliit na kusina. May maayos na banyo at kwarto. Malapit din ang paupahan sa food factory na pinag-applyan niya na ngayon ay na-hire na siya at kinukumpleto na lang ang mga requirements. Sa wakas, nakumpleto ko rin. Babalikan ko na lang tong NBI. Makakauwi na rin sa wakas. Habang naghihintay ng sasakyan ay eksaktong dumating ang isang binatang payat na may maputlang balat at tila lubog na mga mata. Kasing laki lang niya ito kaya pagngiti sa kanya ay kitang-kita niya kaagad. Uy par, ikaw pala yan. Magkasabay tayong nag-apply dun sa factory, di ba? Nagkukumpleto ka na rin ba ng requirements mo? Ha? Oo. Actually, babalikan ko na lang yung NBI ko. Next week para
sabay-sabay na pagpasa ko ng requirements sa agency. Tumawa ang payat na binata bago muling tumugon. Bale, waiting ka na lang sa pag-release ng NBI mo? Di sabay na tayo ngayong bumalik sa agency para makapagpasa ng mga requirements. Ha? Pwede ba yon? Oo naman. Hindi mo alam? Ngayon ka lang siguro nag-work, no? May resibo naman na tayo. Kaya sasabihin na lang natin sa agency to follow na lang tong NBI para makapag-start na tayo next week. Kasi kung hihintayin mo pang ma-release mismo ng NBI bago natin ipasa yung mga requirements, baka next week ka na makakapagsimula niyan. Pero mukha ka namang maraming pera eh. Kaya okay lang sa'yo na maghintay pa. Ako, hindi ko talaga afford maghintay na matagal eh. Need ko ng money! Napahimas batok si Kiko sapagkat totoo naman ang sinabi ng kanyang kausap na ngayon lang siya nakapagtrabaho na kailangan ng mga requirements. Noon kasing nasa probinsya siya, hindi naman kailangan ng requirements sa bukid at palaisdaan. Basta kaya ng katawan mo, pwede kang magtrabaho. Ito rin ang dahilan kung bakit maganda ang hubog ng kanyang katawan. Pasensya na. First time ko kasi mag-work dito sa Metro Manila eh. Sa amin kasi, wala nang mga requirements na yan eh. O sige, sasabay na ako sa agency sa'yo ngayon. Ano, tara na ba? Oo, maghihintay na lang tayo ng sasakyan. May dadaan dito, rekta na sa agency. Okay. Ay, siya nga pala. Anong pangalan mo ulit? Ako si Alexis par. Ako naman si Francisco. Pero Kiko na lang tawag mo sa akin. Ayoko kasing binabanggit ng buo yung pangalan ko eh. Sige. Nice to meet you par. Kiko. Sa akin kahit Lex, Alex o Alexis ang itawag. Walang problema. Maya-maya pa, matapos silang magkamayan sa isa't isa, ay sumakay na sila ng jeep at tinungo ang agency para maipasa na nila ang mga requirements. Marami-rami rin silang nakapagkwentuhan sa sasakyan kaya naging kampante na si Kiko kahit maiksing oras pa lang niya nakakasama si Alexis. Maganda kasi ang aura at pakiramdam niya rito. Kahit pa tila may kung anong madilim na bagay itong tinatago. Parang kalungkutan o pagtitiis na pinipigilan lang nitong ilabas. Pagdating nila sa agency ay kagad nga nilang pinasa ang mga requirements. At katulad na napag-usapan, ni-request nila na to follow na lang ang NBI na pinayagan naman dahil kailangan talaga ng tao sa nasabing food factory. Dahil doon ay masaya silang lumabas ng agency pagkatapos makapagpasa ng mga kailangan. Oh, di ba? Sabi ko naman sa iyo eh. Next week mag-i-start na tayo. Ayos, di ba? Appear par! Natutuwang nakipag-appear si Kiko sa kasama. Sana magkasama tayo at magka-shift palagi par. Para naman hindi ako may lang dun. First time ko kasi talaga sa ganoong public eh. At hindi ko alam kung paano makitungo sa mga tao. Maging totoo ka lang par. Sa sarili mo. At basta wala kang tinatapakan tao, hindi mo kailangan mag-alala. Ako, marami-rami na rin akong na-applyan eh. Pero wala naman ako naagrabyado. Madalas ka eh, ako ang nadediyado eh. Tingnan mo naman kasi itsura kong to. Madalas mapagtripan. Nick, bakit naman? Mukha ka naman mabait ah. Alam mo par, kapag tupa ka na nasa gitna ng pugad ng mga lobo, may magagawa bang bait mo? Di ba magtatago ka para hindi ka malapa? Ibig ko sabihin, para wala ka makaaway, maging tahimik ka na lang. At para hindi ka mapansin. Parang mas mapapansin ka nga nun eh, kapag masyado kang tahimik. May point ka. Nice one. Basta, galingan na lang natin sa pagtatrabaho. Wala namang pakialamanan dyan eh. Basta, let's do our best. Tama. Salamat pala Alexis ha. Oh, bakit ka naman nagte-thank you sa akin? Wala lang. At least ngayon eh, may kaibigan na ako dito sa lugar na to. Swerte mo kung ganon par. Pagkatapos ng ilan pang pag-uusap ay naghiwalay na nga ng landas ang dalawa.
Pasado 5:00 na ng hapon bago umuwi ng bahay ay dumaan muna si Kiko sa palengke para mamili ng pwede niyang ulamin at iba pang pagkain na pwedeng i-stock. Sapat pa naman ang perang naipon niya para sa buong buwan pero kailangan niya pa rin magtipid dahil ngayon ay independent na ang kanyang pamumuhay. Makalipas ang ilang minuto pagkatapos siyang makakain ng hapunan ay nagtungo na siya sa silid para ayusin ang maliit na kama. Pagkatapos noon ay nagilamos na muna siya ng katawan para makatulog ng maayos. Pagbukas niya sa maliit na aparador para kumuha ng damit, ay nahapyawan ng paningin niya ang box na binigay ni Inang Adelaida. Hanggang ngayon kasi ay hindi niya pa rin binubuksan ito. Pinuha niya yun at tinawakan sa kasaglit na naupo sa kama. Pagkahimas niya sa nasabing box ay muli na naman tuloy sumagi sa isipan niya ang nabasang sulat na kasama mismo ng box. Iko, mag-iingat ka. Pakiusap, dalhin mo sana ang bagay na to at gamitin bilang proteksyon mo kung saan ka man pupunta. Hindi maiwasang ma-curious siya sa kung anong laman ng nasabing box. Ano nga kayang laman ito? Siguro sa Lunes ko na lang bubuksan bago ako pumasok sa trabaho. Ibinalik niya ang box sa kung saan to nakalagay, saka nagbihis at nahiga sa kama. Nang unti-unti nang lumalalim ang antok ni Kiko ay bigla naman siyang napamulagat dahil sa ingay sa labas. Compound kasi ang apartment na magkatabi kaya meron siyang mga kapitbahay. Asar talo siyang napabangon at napakamot ng ulo dahil sa ingay. Medyo malakas kasi ang pagpapatugtog ng mga nasa labas. Pagtingin niya sa relo ay mas lalo siyang naasar dahil kung kailan lumalalim na ang gabi ay saka pa nag-iingay ang mga nasa katabing apartment. Wala bang patakaran ng compound na to? Nakapag ganitong oras na hindi na dapat nag-iingay? Lumabas siya ng bahay para pakiusapan ng mga nag-iingay. Pero nang makita niya mga to ay medyo napaatras siya. Meron kasing kubo sa gitna ng compound at doon nagkakasiyahan ang mga nag-iingay na mga lagpas 10 katao. Lahat ng mga yon ay napatingin sa kanya, lalo na ang matangkad na lalaking pang-bouncer ang katawan. Moreno ang balat at maangas kung makatingin na parang mambabanat. At dahil sa gwapo to, kaya naman merong isang babaeng maganda na nakayakap dito habang nakatingin din sa kanya. Napalunok tuloy si Kiko ng laway matapos maisip na baka kapag nakiusap siya ay upakan na lang siya bigla. Mas marami pa naman ang kalalakihan kaysa sa mga babae. Tumayo ang matangkad na binata at pansamantalang tumanggal sa pagkakayakap ng babaeng maganda. Pagkatapos ay saka ito nagsalita habang nag-aangas na halatang nagpapa-impress sa mga babaeng kasama. Ay, eto na pala ang bagong lipat dito guys oh. Napatango-tango ang mga kasama ng lalaking may pang-bouncer na pangangatawan habang pare-parehong nagngingitian. Ilang saglit pa ay hininaan ng lalaki ang pagpapatugtog at muling kinausap si Kiko na nakatingin lang din sa kanila. Maingay ba kami? Pasensya ka na ha. Papatayin ko na lang ang sound. Akala kasi namin wala pang nakatira dyan eh. Lahat naman kami dito lang din sa compound nakatira. Kaya naglakas na ako ng pagpapatugtog. Pasensya na kayo. Natutulog na kasi ako eh. Okay lang naman magpatugtog kayo. Wala namang problema. Pakihinaan na lang po ng konti kung pwede lang. O sige par. By the way, ako nga pala si Junior. Salamat sa pangunawa ha. Ako naman no si Kiko. Salamat din sa pangunawa. Matapos magkaunawaan, ay kaagad isinara ni Kiko ang pinto at kinandado. Napasandal pa siya sa mismong pinto dahil ramdam niya pa rin ang kaba sa dibdib. Iba kasi ang naba-vibes niya sa mga tingin ni Junior pati na rin sa babaeng nakayakap dito kanina. Halatang halata na niya sa itsura at pananalita kung anong klaseng tao ang mga yon. Kakaiba mga aura ng mga taong yun ha. Halatang hindi sila mapagkakatiwalaan.
Nasabi niya yon dahil bilang isang tao na lumaki sa pamilya na may kakayahang mangkulam at mambarang, likas sa kanila ang pagiging malakas ang pakiramdam pagdating sa intensyon at ugali ng isang tao. Matapos siyang mapabuntong hininga, ay naglakad na pabalik sa silid si Kiko, pero nakakailang hakbang pa lang siya ay narinig na naman niya ang malakas na tugtugan mula sa labas ng inuupahan niyang bahay. Sunundan pa yun ng tawanan ng mga taong kausap niya kanina, kaya napailing na lang siya at hindi na pinansin pa ang mga ito. Dahil tuloy sa pag-iingay ng mga hindi disiplinadong kabataan, ay halos pasikat na rin ang araw bago tuluyang nakatulog si Kiko. 9:00 na tuloy siya ng umaga nagising, pero ayos lang din naman sapagkat Sabado naman noon at wala siyang importanteng gagawin. Matapos makapagilamos ng mukha, ay dumiretso na siya sa kusina at nagluto ng noodles na may itlog. Sinabayan na rin niya ng pagtitimpla ng kape. At para mas masarap ang almusal, ay lumabas muna siya ng apartment para bumili ng buns. Habang palabas ng compound ay napasipat pa siya sa kubong nasa gitna kung saan ay nakita niya ang ilang kabataan na natutulog pa roon. Napailing siya pagkalaon, pero natigilan din siya matapos mabunggo ang magandang babae kagabi na kasama ni Junior. Ay, pasensya na ah. Hindi ka kasi tumitingin sa tinaraanan mo eh. Tabi nga dyan. Hinawi siya ng magandang babae at naglakad na patungo sa katabing apartment na tinitirhan niya. Napailing na lang siya bago lumabas ng compound at bumili ng buns. Pagbalik niya ay gising na ang mga tao sa kubo at mukhang nagsisimula na namang tumagay, kaya napayuko na lang siya ng pasimple habang bumubulong. Totoo nga sabi ni Tia Giyang, mga walang disiplina ang karamihan sa tao rito. Siguro kapag nakaluwag-luwag ako, tilipat na lang ako ng lugar. Hindi sila magandang kasama eh. Pare! Shut na! Aba! May tinapay ka ba ha? Ito masarap na almusalin oh! Pagdating ni Kiko sa tapat ng inuupahan niyang bahay ay saka siya tumugon. Pasensya na, hindi ako nainom ng alak eh. Wow! Napaka-good boy naman pala ng bago nating kapitbahay eh. Hello guys, narinig niyo ba yon? Nagtawanan ng mga kabataan naroon habang si Georgia, ang magandang babaeng girlfriend ni Junior na nakabunggo niya rin kanina, ay umismid at umirap pa sa kanya. Ipasa mo na nga rito yan tagay pa. Pag-aaksayan niyo pa yan ng oras eh. Di naman pala nainom ng alak. Ikaw naman ma, nakikipagkaibigan nga tayo sa bago nating kasama dito sa compound eh. Pasensya ka na pre ha. Ano nga palang pangalan mo ulit? Kiko. Kiko ho yung pangalan ko. Ay, oo nga pala. Nakakalimutan ko. Sinabi mo na nga pala yung kagabi. O basta, tandaan mo lang ang pangalan ko ha. Junior. Kung may gumalaw sa iyo dyan sa labas, sabihin mo lang sa akin. Akong titira sa mga yon. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Manginginig na sa takot yung mga nang titrip sa iyo dyan sa labas. Promise. Sige, salamat Junior. O sige, papasok na ako sa loob ah. Hindi na niya pinagsalita pa ang lalaking tila bouncer ang pangangatawan. Pumasok na kaagad siya ng apartment at muling ikinandado ang pinto saka nag-almusal. Pagkatapos noon ay ilang oras din siyang nagtiyaga sa loob ng bahay kahit medyo mainit na. Dinadagdagan pa ng ingay sa labas dahil sa walang pakundangang pagpapatugtog ng mga nagiinuman. Nang medyo tumahimik na mga bandang 4:00 ng hapon, nagdesisyon siyang lumabas para makapaggala-gala kahit saglit. Pagkapunta sa mall ay bumili siya ng murang sapatos para magamit sa pabrikang papasukan. Pagkatapos noon ay nagtambay din muna siya sa isang park at doon nagpalipas ng oras. Habang tumitingin-tingin sa mga taong dumaraan ay nakakita si Kiko ng isang masayang pamilya na nakaupo sa isang tabi habang kumakain at nagtatawanan. Naalala niya tuloy bigla ang kanyang mga magulang pati si Inang Adelaida. Noon kasing buhay ang mga magulang niya ay madalas din silang lumabas ng pamilya
lalo na tuwing Sabado o kaya Linggo. Ito ang isa sa mga pinaka-nami-miss ni Kiko na alam niyang hindi na maibabalik pa ngayon. Bago pa tumulo ang kanyang mga luha matapos maalala ulit ang pinakamamahal na mga magulang, ay tumayo na siya at naglakad hanggang sa madaanan ng isang simbahan. Aba, may simbahan pala dito. Kailan ba ako huling nakapasok ng simbahan? Matagal-tagal na rin yun ah. Habang inaalala ang tungkol sa bagay na yun, ay pumasok na muna siya sa loob at dumulog ng dasal sa Panginoon. Panginoong Diyos, gusto ko lang po magpasalamat sa biyaya na to na pinagkaloob mo sa akin. Hindi mo ako pinababayaan dito sa magulong lugar na napuntahan ko sa Metro Manila. Nagkaroon kaagad ako ng trabaho sa maiksing panahon lang. Sana po, katulad ng pag-iingat mo sa akin, ingatan mo rin sina Tia Giyang at Inang Adelaida. Huwag mo pong hayaang mapahamak sila. Maraming salamat po. Amen. Umuwi ang binata na matiwasay ang kalooban. Hindi na rin niya naabutan ng mga nagiinuman sa kubo kaya mas nakampante siya. Mapilis na lumipas ang araw. Lunes, eksakto 5:30 ng umaga ay excited na gumayak si Kiko dahil ito ang unang araw niya sa trabaho. 6:00 ng umaga ang pasok niya pero dahil walking distance lang naman sa inuupahan niya ang food factory kaya 5:30 siya ng umaga nagplanong aalis ng bahay. At katulad ng sinabi niya noong nakaraan, binuksan ng binata ang laman ng box na niregalo sa kanya ni Inang Adelaida. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang laman ng box. Isa itong uri ng Charka gemstone na kung tawagin ay Black Lucky Teardrop Necklace na may healing crystal stone pendant at adjustable rope. Ang ganda naman to. Mukhang mamahalin ah. Hindi pa ako nakakita ng ganito doon sa silid ng orasyon ni Lola. Saan niya naman kaya ito nakuha o binili? Hindi na bali. Masuot na nga lang at baka mahuli na ako. Matapos maisuot ang nasabing kwintas, ay lumabas din siya kaagad ng apartment. Habang nilalak ang bahay ay nahapyawan ng paningin niya si Junior na sakay ng motor nito. Nakapwesto ang matangkad na binata sa main gate mismo ng compound ng apartment. Ilang saglit pa mula sa unang bahay na katabi ng tinutuluyan ni Kiko ay lumabas naman si Georgia at naglock din ang pinto. Napatingin pa ito sa kanya at umirap bago maglakad papunta sa boyfriend niyang naghihintay. Napaismid na lang si Kiko habang pinagmamasdan ng dalaga na naglalakad palayo sa kanya. Nang makaangkas na yon, ay kaagad pinaharurot ni Junior ang motor kaya napaungot si Kiko dahil sa nakabibinging tunog. Ang hilig talaga sa ingay ng taong yon. Pati motor niya ang ingay-ingay. Nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa marating ang food factory na papasukan niya. Nagbigay lang siya ng pass dahil wala pang formal ID. Pinatanggal din ang mga accessories niya sa katawan dahil bawal yun sa loob. Sinuksok na lang tuloy niya sa bagang kwintas at pagkatapos ay pumasok na sa loob para makapagsimula ng trabaho. Sa production room ay nakatipon silang lahat at doon niya nakita si Alexis na kumuway muna sa kanya bago lumapit. Ang mas nakakagulat ay nakita niya rin sina Junior at Georgia pati ang iba pang mga kasama niya sa compound apartment na dito lang din pala nagtatrabaho. Nakalain mo yun? Dito lang din pala nagtatrabaho itong mga to. Ano yan par? May binubulong-bulong ka dyan ah. Wala yun. Makinig ka na kasi, nagmamaning na si Zero. Pagkatapos magmaning ng kanilang supervisor ay pinatawag si Kiko pati si Alexis kasamang 3 pang baguhan at ipinabaya silang 5 kay Junior. Hoy, biruin mo nga naman oh. Pare, dito ka rin pala nagtatrabaho? Ano, first day mo ngayon no? Akong bahala sa'yo rito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Umakbay ang matipunong lalaki kay Kiko habang tatawa-tawa.
habang si Alexis naman ay nagpapapalit-palit lang ng tingin sa dalawa. Nang mapansin yun ni Junior ay sinamaan niya ng tingin ang payat na binata bago pa balang na nagsalita. Hoy, ikaw payat. Anong tinitingin-tingin mo ha? Gusto mo upakan kita? Wala naman akong ginagawa. Ano? Masagot ka ba ha? Ang payat-payat mong yan? Sasagot-sagot ka? Aamba na ang lalaking pang-bouncer ang katawan kay Alexis nang biglang umawat si Kiko pati ang dalawa pang baguhan na sina James at Renzo. Si Ode naman na panglima sa baguhan ay nakatingin lang at tatawa-tawa. Teka pare, kalma lang. Sabi ni Bisor ikaw daw bahala kung saan kami ilalagay. Nako, salamat ka payat, may umawat sa akin. Hoy, pasensya na kayo ha. Nawala ako sa konsentrasyon Ayaw ko pa naman kasi sa lahat yung sumasagot-sagot. Matapos mapabuntong hininga ay inayos-ayos pa ni Junior ang damit bago ipahilera ang 5 baguhan. Sina James, Renzo at Oden ay nilagay na sa katamtamang gawain. Si Kiko naman ay sa pinakamagaang na gawain. At doon ay nakita niya ang mga kasamahan sa compound apartment kabilang na si Georgia. Habang nagsusorting ang magandang babae ay nakatingin to ng masama sa kanya. Junior, saan mo ilalagay si Alexis? Sinong Alexis? Si Yatot ba? Alexis pala pangalan nun. Alexis pala ang pangalan ng butiki na yon. Huwag ka mag-alala, paring Kiko. Akong bahala dyan kay Alexis. Pagkarinig pa lang ni Kiko sa sinabing yon ng matipunong binata, ay hindi na maganda kagad ang kutob niya. Hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil nilagay sa pinakamahirap na gawain si Alexis kahit alam ni Junior na baguhan pa lang ito. Dahil doon ay nagkaroon ng abirya ang takbo ng makina kung saan nakapwesto si Alexis. Saglit tuloy pinahinto matapos masira ang isang machine. Anong ginawa mo? Sabi ko naman kasi sa'yo huwag kang pumwesto dyan Nako, tigil tuloy ang takbo nyo dyan. Alam mo ba patakaran dito na kapag nakasira ka ng makina, iaawas yan sa sahod mo. Mare-regular ka talaga dito, Yatot! Nagtawa ng tuloy ang mga nakarinig pero may iba rin na bumubulong-bulong kay Alexis na okay lang yon sapagkat baguhan naman siya at hindi pa niya alam ang tamang proseso. Hoy, sa susunod, huwag kang sasagot-sagot sa akin ha. Kapag inulit mo pa yung kabastusan mo na yon, hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Sige na, doon ka muna sa sorting. Pagka break time, puntahan mo ako. Tuturuan kita mag-file ng report tungkol dyan sa ginawa mong kapalpakan. Umpisa pa lang puro kapalpakan ka na kaagad. Tatagal ka kaya rito. Napayukod na lang si Alexis habang lumalapit sa kinaroroonan ni Kiko na nakita at narinig ang mga pangyayari. Awang-awa siya rito pero hindi niya naman malapitan ng kaibigan dahil oras ng trabaho. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, paglabas ng factory ay hinabol ni Kiko si Alexis na nagmamadaling maglakad papunta sa sakayan. Alexis! Alexis! Wait, par! Pagkakita sa kanya ng payat na binata ay huminto to habang nakayukod lang. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang magpantay na sila ng pwesto. Bakit ganyan naman ang mukha mo? Nakita mo naman siguro yung nangyari, par. Sabi sa'yo, hindi talaga ako swerte sa mga trabaho Kahit saan ako magpunta, lagi na lang akong walang nagagawang tama. Ano ka ba? Hindi naman totoo yan. Okay naman ang trabaho mo kanina Napuri nga tayo dun sa sorting Para mawala ang lungkot ng kaibigan ay inaya na lang niya tong kumain sa isang parisan na siya na ang sasagot. Hindi naman tumanggi si Alexis dahil libreng pagkain na yon para maitawid ang isang gabi. Nang matapos na silang kumain, habang naglalakad papunta sa sakayan ay napansin niyang malungkot pa rin ang mukha ng kaibigan kaya tinapik niya ito. O par, bukas sabay tayo sa lunch break para naman hindi boring. Parang tinataban na tuloy akong pumasok, par. Ha? Naku par, huwag no.
Diba sabi mo marami kang binabayaran ngayon at hindi mo afford na mawalan ng pera? Nauurat kasi ako dun sa junior na yun eh. Alam mo kung sino? Sinadya niya akong pahirapan kanina eh. Nako, wag mo na lang pansinin yung taong yun. Di ba, ikaw na nga nagsabi sa akin, magtrabaho na lang tayo ng tahimik. Kaya pumasok ka bukas ha. Second day pa lang suko ka na kaagad. Parang hindi ikaw yan ha. Hindi ganyan yung nakilala kong Alexis. Wow ah. Kung makapagsalita, parang taon na tayo magkakilala ah. Pinapatawa lang kita. Ano ka ba no? Basta, kita na lang tayo bukas ha. Sige na, sumakay ka na. Yun na yung jeep na sakto diretso yata yan sa inyo. O sige. Salamat Kiko. Alam mo, napakabait mong tao. Sana i-bless ka pa ni Lord. Kamo, nawa ay pareho tayong i-bless ni Lord. Huwag sanang sabihin mo. Sabi ng lola ko kapag sinasabi nating sana parang hindi natin kiniklaim yung blessing eh. Ngumiti na lang si Alexis bago magpaalam ng tuluyan dahil sumakay na ito ng jeep. Nakahinga naman ng maluwag ang binata matapos siyang maibsan ang pagkadismaya ng kaibigan. Pag-uwi niya sa compound apartment ay naabutan niya sa kubo si Junior na tila hindi maganda ang timpla ng mukha. Paglingon nito sa kanya ay nakangiti niya lang tong kinawayan pero tinapunan siya nito ng masamang tingin na ipinagtaka niya at ikinatakot na rin. Dahil suot niya ang kwintas na bigay ni Inang Adelaida kaya naramdaman niya kaagad sa paligid ang hindi kaaya-ayang puwersa. Mula sa mulumanay na ihip ng hangin ay tila ba merong bumubulong sa kanya na may panganib na nagbabadya. Kiko, halika nga rito. Ha? Ako? Bakit? Ako pa ba lalapit dyan ha? Napapalunok-laway na lumapit si Kiko sa kubo at hinarap si Junior na kung makatingin sa kanya ay parang siyang kakainin ng buhay. May sinabi sa akin si Georgia kanina eh. Totoo ba yon? Tungkol saan? Georgia, lumabas ka nga dyan. Halika nga dito at ikaw magkwento para mapatunayan ko kung totoo. Ilang segundo lang ang nagdaan ay biglang lumabas ang magandang babae sa apartment nito at lumapit sa kubo. Pagkatapos ay tumabi siya sa boyfriend sa kaiirap-irap na pinagmasdan si Kiko. Ikwento mo yung nakita at narinig mo. Bilis! Dahil baka sakaling maalala nitong si Kiko. Narinig ko yan silang nag-uusap ni Yatot. Yung Alexis ba yun? Tapos nakita ko rin silang sabay na kumain sa parisan. Siya pa nga ng libre eh. Malakas ang kutob ko pinag-uusapan ka ng dalawang yan. Kasi magkaibigan sila. Ano? Totoo ba yung Kiko? Ha? Ha? Oo. Inaya kong kumain si Alexis. Magkaibigan kami pero wala kaming napag-usapan laban sa'yo. Naku, nagpapaniwala ka sa taong yan. Sabi ko sa iyo pa, hindi ba pagkakatiwalaan yan? Itsura pa lang eh. Parang yung payatot na yon. Bakit pa kasi pinipilit mong makipagkaibigan pa dyan eh? Hindi na umimik si Kiko pero ang totoo ay inis na siya sa babaeng maganda lang ang mukha pero napakasama naman pala ng pag-uugali. Hindi na rin nagsalita pa si Junior. Padabog lang tumayo at naglakad papunta sa inuupahan niyang bahay. Sumunod naman doon si Georgia na pangisi-ngisi pa sa kanya. Pagbalik tuloy niya ng bahay ay parang hindi siya mapakali dahil sa nangyari. Pakiwari tuloy ni Kiko ay may hindi magandang mangyayari sa mga susunod na araw. Parang ito rin kasi ang ipinapahiwatig ng kwintas na suot niya. Ay nako, wag naman sana. Napa-sign of the cross siya matapos makaisip ng hindi maganda. Bago matulog ay nanalangin na muna ulit ang binata. Humingi siya ng gabay para sa kaligtasan niya at ni Alexis laban sa mga taong katulad ni Junior at Georgia. Kinabukasan at sa mga lumipas na araw ay naging malamig na ang pakikitungo ni Junior kay Kiko. Hindi katulad nung unang pagkikita nila na masigasig ito at tila gustong-gusto siyang kaibiganin talaga.
Dahil ito ang nag-aalalay sa kanila sa trabaho, kaya madalas pareho sila ni Alexis na palagi nitong inilalagay sa mahihirap at mabibigat na gawain. Bukod doon, ay hindi naman siya nakakaranas ng pambubuli sa mga to. Kaya lang si Alexis naman ang palaging kawawa. Minsan niya kasing nakita ang mga kasamahan sa compound apartment sa pangunguna ni Georgia na pinagkakaisahan si Alexis. Pilit na kinukuha ng mga to ang lunchbox ng patpating binata na parang batang inaagawan lang ng lollipop. Pagkakita roon ni Kiko ay nakaramdam siya ng galit at awa. Hindi rin niya sukat akalain na nangyayari ang ganoong bagay sa isang pabrika. Ang akala niya kasi sa eskwelahan ng bata o mga palabas lang nakikita ang ganoon. Please naman guys, eksaktong pamasahin na lang pauwi ang pera ko. Kaya kapag kinuha niyo pa yan, wala na akong panangalian. Hindi na namin problema yun, Payat. Wala kasing pagkain yung daga ko sa bahay eh. Kaya kukunin ko muna tong pagkain mo. Ibabalik ko naman. Kaya huwag ka masyadong madamot dyan, no? Ipapaalam ko to sa taas para masuspindi kayo. Aba, hayop kang tikling ka. Subukan mo lang kaming isumbong. Paglabas mo rito, ipapabugbog kita. Tama na yan, Georgia. Saka kayo, ibalik niyo na lang yung pagkain ni Alexis. Ako mismo magsusumbong. Hindi ako natatakot kay Junior, no? Ano? Hindi niyo ibabalik? Dahil doon ay walang nagawa ang mga kasama ni Georgia kundi ibalik ang lunchbox at umalis sa lugar na yun. Galit naman siyang pinagmasdan ng magandang babae na may maitim na budhi bago sumunod sa mga kasama. Nang mawala na ang mga bully ay nilapitan niya ang kaibigan at aayain sana to sa kantin dahil malapit na ang lunch break. Subalit nagulat siya na makitang umiiyak ng tahimik si Alexis. Oh, Bar. Ay nako, paano ba to? Dahil hindi niya rin alam ang gagawin kaya naman inakbayan na lang niya ang kaibigan bilang pag-aalo rito. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng kalooban ni Alexis kahit patahimik lang ang pag-iyak nito. Hindi man nagsasabi sa kanya pero para bang naa-absorb niya ang matinding kalungkutan sa katauhan ng kaibigan. Kaya pagsapit ng 6:00 ng gabi, nang uwian na ay naglakas loob siyang kausapin si Alexis habang naghihintay ito ng masasakyan. Bar, medyo weird tong sasabihin ko ah. Ewan ko kung paniniwalaan mo. Pero gusto ko sana magsabi ka ng totoo. Ano ba yung par? May gift kami na malakas makadiscern sa nararamdaman ng isang tao o kung anong vibes meron ng isang tao. Sabihin mo nga sa akin ngayon, may problema ka ba sa bahay nyo? Hindi nagsalita si Alexis. Tumingin lang to na matagal sa kanya hanggang sa mapaluhan na naman. Doon na mas naramdaman ni Kiko na may mabigat na itong problema na dinadala sa loob ng tahanan. O pwede mo naman sabihin sa akin pare, baka matulungan kita para alam ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko pare. Nung nakalipas na 2 buwan, nagsimula kaming mabaon sa utang kasi si tatay sinanla yung bahay namin dahil sa pagkakalulong niya sa sabong eh. Sa sobrang pagtatrabaho ng nanay ko, na-ospital siya. Tapos, nung nakaraan namatay na siya. Pero hanggang ngayon, hindi namin makuha ang bangkay kasi wala kaming pambayad sa ospital eh. Ngayon linggo naman, palalayasin na kami sa bahay. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Pat. Tumabay pa itong mga bully sa trabaho. Parang gusto ko nang mawala eh. Yung mga nambubuli sa akin sa trabaho, parang gusto na nila akong itulak sa bagay na matagal ko nang gustong gawin. Par, langyaan naman oh. Huwag mong gagawin yun. Please naman. Kahit anong mangyari huwag mong tatangkaing magpakamatay. Nagpunas ng luha si Alexis saka tumawa at tumarap sa kaibigan bago magwika. Maraming salamat talaga para napakabait mong tao. Nawa i-bless ka lalo ni Lord. Hoy, kapag na-bless ako ni Lord,
kasama ka rin doon, par. Kaya ipangako mo sa akin hindi mo gagawin yun. Ngumiti lang si Alexis bago pumara ng sasakyan at sumakay. Plano pa naman sanang ibigay ni Kiko ang kwentas niya, kaya lang ay nakalayo na ang jeep. Pag-uwi ng bahay dahil sa mga nalaman ay hindi tuloy halos madalaw ng antok si Kiko. Hindi niya rin kasi sukat akalain na ganun pala kabigat ang pinagdaraanan ng kanyang kaibigan. Kaya inis na inis din siya sa mga kasamahan sa compound apartment na palaging nambubuli kay Alexis. Bukas talaga, pagsasabihan ko talaga yung mga yon. Lalo na yung Georgia na yun. Maganda lang talaga siya. Pero ang ugali niya, mas maitim pa sa sunog na puwet ng kaldero. Grabe. May ganun pala talagang klase ng tao. Matapos mapabuntong hininga ng malalim ay dumulog na ulit siya ng panalangin sa Diyos para sa kaibigang dumaranas ngayon ng matinding pagsubok. Umisip na rin siya ng plano kung paano matutulungan si Alexis hanggang sa makatulog na siya ng mahimbing. Pasado 3:00 ng madaling araw, sa hindi malamang kadahilanan, ay bigla na lang napamulagat ng mga mata si Kiko. Pakiramdam niya kasi may mga gumagalaw sa kama pero wala namang kahit anong naroon. Dahil doon ay tumayo na lang siya at nagpunta sa banyo kahit inaantok pa. Nang matapos ng umihi ay pipikit-pikit ang mga matang naglakad siya pabalik sa kwarto hanggang sa makakita siya ng taong nakatayo sa tapat mismo ng nakasarang pinto. Biglang nawala ang antok niya at napatingin sa nasabing imahe ng tao na kasing laki lang niya. Bigla ring sumilay ang matinding kilabot sa buo niyang katauhan pero nagawa niya pa ring maikalma ang sarili. Sino yan? Kasabay ng pagkakasabing yon ay ang pagbukas niya ng ilaw pero ganun na lang ang gulat niya dahil nawala ang nakita niyang imahe sa tapat ng nakasarang pinto. Nakahinga siya ng maluwag subalit nang inakala niyang tapos na ang lahat ay hindi niya inaasahan ang susunod na pangyayari. Bigla siyang nakaamoy ng kandila na hindi niya rin alam kung saan nanggagaling. At pagkaamoy niya roon ay walang pasintabing sumagi na lang sa isipan niya ang kaibigang si Alexis. Sunod noon ay ang boses na tila bumubulong sa hangin at tumama sa kanyang tenga. Salamat, Kiko. Mabuting kaibigan. Nang mawala ang pagbulong ay nawala na rin ang amoy ng kandila. Dahil sa pangyayari ay hindi na dinalaw ng antok si Kiko. Hindi niya kasi maintindihan ang hindi magandang kutob na nararamdaman, kaya hindi na talaga siya dinalaw ng antok. Pagsapit ng 5:30 ay dali-dali siyang nagtungo sa factory at hinintay ang kaibigan. Subalit hindi nagpakita si Alexis, kaya mas lalong lumakas ang hindi magandang kutob na nararamdaman niya. Ipinagtanong niya si Alexis kina Jaime, Renzo, Oden at iba pang kasama nito. Pero wala ring idea ang mga ito kung bakit bigla na lang nag-absent ang payat na binata. Pagsapit ng first break time, habang nag-iisang kumain ay nilapitan ni Junior at Georgia si Kiko, kasama ang mga alipores na mga ito. Ang angas mo rin pala talaga, Kiko? Tiningnan niya lang ang magjowa pagkatapos ay bumalik siya sa pagkain. Wala kasi siyang oras sa mga ito sapagkat hanggang ngayon ay nag-aalala siya para kay Alexis. Talaga magsusumbong ka sa taas, ha? Kapag pumasok yung payatot na yan, sabay ko kayong pag-uuntugin. Gusto mo ngayon na ako magsumbong sa taas Ha, Junior? Para malaman ni Visor yung mga kalokohan nyo. Galit na nagpigil si Junior at Georgia dahil napatingin na sa kanila ang ilang mga tao sa kantin matapos magsalita ng malakas si Kiko. Ano? Gusto niyo ba, Junior? Georgia? Umanda ka talaga pag uwi mo sa compound. Sinusubukan mo talaga ako, ha? Pagkasabing yun ay magkakasunod na nag-alisan sina Junior, Georgia, kasama pa ang iba. Naiwan namang kumakain si Kiko na patuloy pa rin sa pag-aalala para sa kaibigan.
Lumipas pa ang oras pagsapit ng eksakto 3:00 ng hapon dahil walang takbo ang production kaya maagang nag-out si Kiko. Nang nasa locker na siya ay napansin niya sina James, Renzo at Ode na kausap ang iba pa nilang kasamahan pati ang mismong supervisor nila. Nandun din sina Junior at Georgia at nakikinig sa balita. Halos may statwa siya sa pagkabigla matapos marinig ang sinabi ng kanilang supervisor. Hindi nga dapat siya maniniwala pero inulit at kinumpirma to ng isa pang empleyado na totoong patay na nga si Alexis matapos maglaslas at magbigti. Napatingin si Kiko sa maskuladong binata at sa girlfriend nitong hindi rin makapaniwala sa kanilang narinig. Lahat talaga sila ay nasyak kaya naman bigla na lang nagkulap si Kiko at nawalan ng malay tao. Pagkagising ay nasa klinik na siya ng factory. Madilim na ang paligid at panggabi na nga ang mga empleyadong naroon. Umuwi rin siya kaagad matapos makitang wala namang problema. Habang naglalakad pa uwi ng bahay, ay paulit-ulit na naglalaro sa utak niya ang ibinalita ng kanilang supervisor na nagpakamatay na nga si Alexis. Na sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas. Naglaslas muna kasi to ng pulso bago magbigti para masigurong hindi na siya mabubuhay. Doon niya lang din na-realize na kaya pala kaninang madaling araw ay merong nagparamdam sa kanya. Sigurado siyang si Alexis yun kaya hindi na niya napigilang mapaluha. Ako naman talaga, Paro. Bakit mo naman ginawa yun? Nag-usap pa tayo kahapon eh. Sabi mo hindi ka susuko. Ayop ka naman talaga oh. Pagpasok niya sa compound ay kaagad siyang nagpunas ng luha pagkakita sa grupo ni Junior na nakatambay sa kubo. Tahimik ang mga to habang nakatingin sa kanya, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa tapat ng inuupahan niyang apartment. Habang sinususian ang pinto ay tumagas na naman ang kanyang luha at hindi niya to mapigilan hanggang sa maalala niya ang sinabi ni Alexis patungkol sa grupo ng mga bully. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko eh. Sumabay pa itong mga bully sa trabaho. Parang gusto ko na lang mawala eh. Yung mga nambubuli sa akin sa trabaho, parang gusto na nila akong itulak sa bagay na matagal ko na gustong gawin. Dahil doon ay tumigil siya sa ginagawa at biglang sinapak ang nakasarang pinto bago magmura ng malakas at humarap sa mga taong nasa kubo. Ano Junior? Georgia? Masaya na kayo ha? Patay na yung kaibigan ko! Patay na si Alexis dahil sa inyo! Biglang nagpantig ang tenga ng binatang maskulado kaya galitong lumapit kay Kiko habang pinipigilan ng ibang kasama. Hayaan niyo si Junior para makatikim ng leksyon yung mayabang na Kiko na yan. Para magtanda siya. Ganun na nga ang ginawa ng mga kalalakihan kaya nakalapit si Junior sa harap ni Kiko. Ano sinabi mong gago ka? Kayo ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Alexis! Bago pa matapos ng binata ang sinasabi, ay sinapak na siya sa mukha ni Junior. Nakaramdam siya ng pagkahilo at kamuntikan pang matumba, pero mabuti na lang ay nakahawak siya sa doorknob at naisandalang sarili. Yan lang naman ang kaya mong gawin eh. Pero kahit hindi mo aminin sa sarili mo, alam mong isa ka sa dahilan kung bakit nagpakamatay si Alexis. Kayo! Lahat kayo! Abay hayop ka! Tumigil ka na! Gusto mo pa yata ng isang sapak eh. Ano? Para makatulog ka na? Sige pa, upakan mo yan para mabawasan ng kayabangan. Alam niyo ba yung huling sinabi sa akin ni Alexis bago niya kunin ang sarili niyang buhay? Makinig kayong lahat! Lalo ka na Junior at Georgia. Sinabi sa akin ni Alexis na kayong lahat ang dahilan at nagtulak sa kanya para gawin yon. Mga wala kayong konsensya. Mabigat ang pinagdaraanan ng tao. Nawalan siya ng nanay na hanggang ngayon di pa nakukuha sa ospital dahil wala silang pera. Iniwan sila ng tatay niya matapos isang lang bahay nila dahil sa sugal. Mga wala kayong konsensya. Kayo mismo nagtulak kay Alexis para magpakamatay siya. Mga mamamatay tao kayo! Apat, gago ka!
Ayaw mo pang tumigil, ha? Uuntay ang pasana ni Junior ng sapak si Kiko na duguan na ang ilong pero pumigil na ang mga kasamahan nila. Nang makakuha ng pagkakataon ay kaagad sinusian ni Kiko ang pinto para pumasok sa loob ng kanyang inuupahan at nilakyon. Napasandal pa siya sa gilid habang walang tigil na umiiyak. Dinig na dinig din niya ang pagsigaw ni Junior sa galit na pilit namang pinatatahimik ng mga kasama. Sinisiguro kong makakarma kayo. Lahat ng ginawa niyo sa kaibigan ko. Hindi ako papayag na hindi makamit ni Alexis ang hustisya. Promise par, babawi ako. Babawi ako. Pasensya na't hindi kita natulungan. Nakalipas ang 1 linggo pagkatapos ng libing ni Alexis ay nagpaalam si Kiko sa kanyang supervisor na magli-leave siya ng 1 linggo. Kung hindi lang niya idinahilan si Inang Adelaida na kunwari nangangailangan din ng tulong. Bumiyahe na nga ang binata pabalik sa kanilang probinsya at nang makita siya ng kanyang tiyahin at lola ay nagtaka ang dalawa at nag-alala dahil meron siyang pasa sa muka. Apo, ano bang nangyari sa iyo? Nagka may pasa sa mukha. Natuto ka na yatang makipag-away, ah. Inang naman, alam niyong hindi ako marunong makipagsuntukan eh. Pero, totoo pong nasapak ako. Hindi naman po ako lumaban eh. Nang marinig yun ni Tia Giyang ay todo-todo paalala ang inabot nito sa kanya. Tiyang naman, hindi po talaga ako magiging basagulero. Bumalik lang po ako dito dahil pumapayag na ako, Inang. Nahinto sa pagsasalita ang 2 babae na nagkatinginan muna bago sabay na napalingon ulit sa kanya. Papayag na po ako, Inang, na magmana ng pangungulam at pambabarang ng pamilya. Pero sa isang kondisyon po. Ano naman ang kondisyon mo, Apo? Itagaan niyo po muna sa bato na itong hihilingin ko ay gagawin niyo. Kapag hindi niyo po ako napagbigyan sa hiling ko, hindi po ako sasang-ayon na maging tagapagmana ninyo. Sige, Apo. Itinataga ko sa bato sa ngalan ng ating mga ninuno at sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Papayag ako sa anumang hihilingin mo. Pero ang kapalit nun, ikaw ang magmamana ng kakayahan ng ating angkan. Mananatili ka sa lugar na ito para aralin at paghusayan ang talentong ipinagkaloob sa ating angkan. Opo, La. Promise po. Gagampanan ko ang sinasabi ninyo. Ngayon na po, ano bang kahilingan mong yon? Napabuntong hininga muna ang binata bago isinalaysay ang lahat-lahat sa kanyang tiyahin at lola. Ikinwento niya ang patungkol sa nangyaring pangbubuli kay Alexis na nag-uwi sa pagpapakamatay nito. Sinabi niya sa 2 babae na gusto niyang turuan ng leksyon sina Junior, si Georgia at iba pang tao na involved sa pang-aapi sa kanyang kaibigan. Po, alam kong naiintindihan mo ang tungkulin ng angkan natin. Nagkaroon tayo ng kakayahang mangulam at mangbarang, hindi para gamitin upang pahirapan ng isang tao. Nagliligtas tayo ng buhay, kaya pasensya ka na dahil hindi ko mapagbibigyan ng gusto mo. Pero nangako kayo sa akin, Inang. Itinagaan niyo pa sa bato. Sa ngalan ng mga ninuno natin at Diyos sa pinaglilingkuran natin. Tapos, babawiin niyo lang ngayon? Wala kayong isang salita eh. Pasensya na, Apo ko, Kiko. Walang bisa ang pangakong yon kung labag naman sa sinumpaan natin tungkulin. Sana ay maintindihan mo. Huwag kang magpalamon sa galit na nararamdaman mo dahil kapag nauna kang magpasakop sa galit, matutulad ka sa mga... Hindi na naituloy ni Inang Adelaida ang pagsasalita sapagkat pinigilan na siya ni Aling Giyang at ito na ang kumausap kay Kiko. Nakitang-kita ang galit sa muka at ramdam na ramdam sa kanyang aura. Naipaliwanag naman ng maayos ni Aling Giyang sa kanyang pamangkin na kapag gumawa ng kanilang pamilya ng isang bagay na labag sa sinumpaang tungkulin, ay may matindi itong kapalit na maaring buhay ng isa sa mga mahal nila sa buhay. Pero
Kahit naunawaan niyo ni Kiko ang tungkol doon, ay mas nagpalamon pa rin siya sa galit na nararamdaman. Wala siyang ibang hangad kundi ang makaganti at maturuan ng leksyon sina Junior, Georgia at ang iba pa. Kaya naman hindi niya pinakinggan ang lola at tiyahin. Hindi niyo ako tutulungan? Pwes, ako mismo ang gagawa ng paraan. Hahanap ako ng taong po pwedeng tumulong sa akin. Masama ang loob at dismayado siyang umalis ng bahay at pansamantalang nagpalipas ng gabi sa isang apartel sa bayan. Doon ay nag-isip-isip siya kung sino ang po pwedeng hinga ng tulong para makaganti na siya. Sa kanya naalala ang ginoong madalas niyang puntahan noon na taga-roon lang din sa bayan. Si Mang Kayong na kaibigan ni Inang Adelaida at dating kasakasama nito sa panggagamot. Pasado 7:00 ng gabi ay hinanap niya ang bahay ng Ginoo na malapit lang sa sementeryo. Ang tanda ko talaga, dito lang yung nakatira banda eh. Madalas namin puntahan yun nila Inang pero nakapagtataka na bigla na lang nawala ang komunikasyon namin sa taong yun. Bakit kaya? Hindi ko naman nabalitaang namatay si Mang Kayong. Ako ba ginahanap mo, Kiko? Paglingon niya sa isang malaking puno ay doon nasipat ng binata ang matandang lalaki na namumuti na ang buhok. Maging ang mga mata nito ay puti na rin dahil kinain na ng katarata. Nataka siya at namangha sapagkat kahit alam niyang hindi na to halos nakakakita ay nakilala pa rin siya nito. Mang Kayong, ano pong nangyari sa mga mata niyo? Tumatanda na. Pero hindi naman hadlang to. Mas luminaw nga ang pandama ko. Mas lumawak pa ang nakikita ko kaysa sa ordinaryong mga mata. Sumunod ka sa akin. Doon tayo mag-uusap sa bahay. Pagkarating niya sa bahay ng bulag na Ginoo ay naupo kagad siya sa isang gilid. Bakit po kayo biglang nawala? Hindi naman ako nawala. Tanungin mo na lang ang inang mo tungkol dyan. Teka, ano bang kailangan mo, ha? Alam ba nilang nagpunta ka rito sa akin? Pagkailing ng binata ay pasimpleng napangiti ang bulag na mangkukulam. At pagkatapos noon ay ikinuwento na nga ni Kiko ang lahat dito at kung paano niya gustong makaganti sa mga taong nag-udyok sa kaibigan niya para magpakamatay. Kagad sumang-ayon si Mang Kayong nang walang pagdadalawang isip. Sinimulan nga nito ang ritual ng pagkulam kina Junior, Georgia at iba pa. Dahil walang dalang kahit anong gamit si Kiko o bagay na konektado sa mga taong ipapakulam niya, kaya nagsagawa ng ibang paraan ang matandang lalaking bulag. Kumuha siya ng isang pulang kandila at tinunaw ito. Gamit ang natunaw na kandila, umukit siya ng hugis bituin sa mesa. Sa bawat kanto ng hugis bituin ay nagtirik naman siya ng itim na kandila at pagkatapos ay isa-isa niyang pinasulat kay Kiko ang mga pangalan ng taong gusto niyang kulamin. Ngayon, basahin mo ang mga pangalan at isa-isa mong ilagay sa pinakasentro ng bituin. Junior, Georgia, Rico, Angelo, Maxine at Albert. Pagkatapos basahin ang mga iyon, ay sinunod ng binata ang payo ni Mang Kayong at iniligay niya sa pinakasentro ang mga papel na may pangalan. Nagsimulang magritual si Mang Kayong habang ang binata ay nakaantabay lang sa mga mangyayari. Nagbigka si Mang Kayong ng mga salitang hindi maintindihan ni Kiko. Matapos ang 3 beses na pagbibigkas ng panalangin yon, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Sinayaw nito ang mga kandilang nakatirik sa bawat kanto ng hugis bituin, subalit hindi naman natangay ang mga papel na nasa gitna. Nang dumampi sa katawan ni Kiko ang malamig na hangin, ay napakatinding pangingilabot ang nangyari sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang pagpasok ng hindi kaaya-ayang puwersa, kaya napatingin siya sa matandang lalaki. Hindi kasi ganoon ang pakiramdam niya sa tuwing nasa loob siya ng silid ng orasyon ng kanyang inang Adelaida. Magaan at malumanay ang puwersang nararamdaman niya roon. Hindi katulad ngayon na punong-puno ng kabigatan.
Napayak na lang siya sa sarili habang patuloy na nakaantabay sa mga susunod na mangyayari. Muling nagbigkas ng orasyon si Mang Kayong. Katulad din ng mga salitang ginagamit ni Inang Adelaida at ng kanyang ina. Sa ikalawang pagkakataon ay muling umihip ang hangin. Subalit mas malakas na kaysa sa nauna at mas matindi ang hatid na takot sa puso ni Kiko. Alam niya sa sarili na hindi maganda ang sunod na mangyayari, kaya naman bigla siyang tila natauhan at naalala ang sinabi ng kanyang lola noon. Kaya hindi tayo nagbibigay ng kulang o barang. Sa halip, tayo na ang gumagamot o nagbabalik ng sumpa. Dahil matindi ang konsekwensya kapag nagbitaw ka ng isang sumpa sa isang tao. Mandaraya ang kampon ng kadiliman. Sa oras na makipagkasundo ka, maaaring buhay mo at mga mahal mo sa buhay ang maging kapalit. Matapos maalala mga yon ay bigla siyang natauhan. Pipigilan sana ng binata si Mang Kayong, kaso lang ay nagbigkas na to ng mababagsik na orasyon at damang-dama to ni Kiko. Pagkatapos magsalita ni Mang Kayong ay mas lumakas pa ang hangin hanggang sa tuluyang mamatay ang mga kandila na nasa mesa. Nagdilim din ang buong kapaligiran at hindi lang kitang-kita kundi damang-dama ni Kiko ang napakabigat na puwersang biglang lumukob sa kanilang kalagitnaan. Maya-maya pa ay biglang nagliyab ang mga papel na nasa sentro ng bituing inukit na matandang mangkukulam. Kasunod ng pagliyab ng mga yon ay ang nakakatakot na halakak na tila nang gagaling pa sa kailaliman ng lupa. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na halakhak ng kadiliman at matagal bago to nawala. Kaya napasiksik na lang sa isang sulok si Kiko habang nagyakap sa sarili at naghintay sa susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang minuto ay muling sumindi ang mga kandila pati ang ilaw sa silid na kinaroroonan nila. Tapos na, Kiko. Pagkapalakpak niya ng isang beses ay muling namatay ang mga nakasinding kandila. Anumang oras ay mararamdaman na ng mga taong to ang pagiganti mo. Sigurado magsisisi sila dahil sa ginawa nila sa'yo. Maninikluhod sila sa paghingi ng tawad para lang gumaling sila. Pero hindi na yon mangyayari. Ano pong ibig niyo sabihin? Direkta at matindi ang binigay kong sumpa. Galing mismo yon sa demonyo. Kaya hindi sila makaliligtas. Ano, ayos ba? Sa demonyo? Ibig sabihin, mamamatay sila? Kapag hindi nila nakayanan, pwedeng ilang araw lang bawian na sila ng buhay o kaya naman sila na mismo ang tatapos sa sarili nila, katulad ng ginawa ng kaibigan mo sa sarili niya. Napalunok ng laway si Kiko dahil sa takot. Para siyang nanghina matapos marinig ang mga sinabi ni Mang Kayong. Pero mas lalo siyang nagulat nang ngumiti ang Ginoo at kitang-kita niya ang mga mata nito ay unti-unti nang nagiging normal. Nakaramdam na naman siya ng hindi maganda kaya tumayo siya at pumwesto malapit sa pintuan pero natigilan din matapos magsalita ng matandang lalaki na nakikita na siya. Salamat sa iyo, Kiko. Kahit papano makakakita ako ulit sa loob ng ilang araw o posibleng buwan. Po? Nakalimutan ko nga palang sabihin sa iyo. Alam mo ba kung ano ang totoong ikinamatay ng mga magulang mo? Hindi nakaimik ang binata. Napatingin lang siya sa matandang Ginoo na unti-unting tila nagiging mabagsik ang tingin sa kanya pero nanatiling nakangiti. Sinubukan kasing ibalik sa akin ng nanay Agata mo ang sumpa na ibinigay ko sa taong pinagaling niya. Pero hindi siya nagtagumpay. Naunahan ko siya. Malas nga lang dahil sinamahan siya ng tatay Kaloy mo, kaya dalawa silang namatay. Kung ganun, kayo ang... Ako nga ang dahilan. At ang dahilan kung bakit wala na kami koneksyon ng Inang Adelaida mo. Napagtanto ko kasi na mas mabisa at mas malakas ang kapangyarihan galing sa kadiliman kahit pa may kapalit ito.
hindi na tinapos ng binata sa pagsasalita ang matandang lalaking mangkukulam. Tumakbo na kagad siya palayo sa lugar na yon habang hindi alam kung maiiyak o maiinis o maaawa ba siya sa sarili. Matapos malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, nang mapahinto siyang humihingal sa tapat ng simbahan ng bayan, ay nanumbalik na naman sa kanya ang mga sinabi noon ni Inang Adelaida. Kaya hindi tayo nagbibigay ng kulam o barang. Sa halip na tayo na lang ang gumagamot o nagbabalik ng sumpa. Dahil matindi ang konsekwensya kapag nagbitib ka ng isang sumpa sa isang tao. Mandaraya ang kampo ng kaliliman. Sa oras na makipagkasundo ka, maaaring buhay mo at mga mahal mo sa buhay ang maging kapalit. Magas ang luha niya sa tindi ng pagsisisi. Tama si Inang. Hindi ka kasi nag-iisip, Kiko eh. Pabugso-bugso ka eh. Nagpalamong ka sa galit. Gawin mo ngayon. Nag-aalas 10 ng hating gabi ay muli siyang bumalik sa kanilang bahay kung saan ay nakaabang na naman sa kanya si Inang Adelaida at Tia Giyang. Pagpasok niya pa lang ng bahay ay napayak na naman siya kaya lumapit ang kanyang tiyahin at niyakap siya ng maigpit. Sorry po, Tia. Sorry, Inang. Akong padala sa sarili kong emosyon eh. Galit. Namali po ako. Pagawin ko. Tulungan niyo po akong mabawi ang sumpa. Hindi ko po sinasadya yun. Tanga-tanga ko. Tangan niyo po ako. Tangan niyo ako. Pinaupo siya ng ginang sa sofa at pinakalma habang si Inang Adelaida naman ay nilapitan ng apo at hinimas-himas sa magkabilang balikat para guminhawa ang pakiramdam nito. Anong nangyari, Apo? Sabihin mo sa akin. Pangako, tutulungan kita kahit kapalit pa nito ang buhay ko. Nakapagbitaw ako ng sumpa. Si Mang Kayong po ang gumawa para sa akin. Inang, kapag binawi niyo yung sumpa, mapapahama kayo katulad na nangyari kay nanay at tatay. Gulat na nagkatinginan ng dalawang babae habang patuloy naman sa pag-iyak si Kiko na hindi na rin alam ang gagawin. Sorry po, Inang. Sorry po, Tia. Hindi ko sinasaktan. Sorry po talaga. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi ka namin pababayaan ng tiyagiyang mo. Pangako, walang mapapano sa atin. Maganda kang mabuti at isuot ang binigay kong kwenta sa iyo. Pinaghandaan ko talagang mabuti ito dahil alam kong gagawa ulit ng ganitong bagay ang walang hiyang Kayong na yon. Sorry po talaga, Inang, ha? Sorry po talaga. Tahan na, Apo. Tahan na. Pagkatapos saluin si Kiko ng kanyang lola, ay kaagad binalingan ng matandang babae si Tia Giyang. Giyang, ganda ka na. Apo, magtutungo tayo sa silid-orasyon at sinisiguro kong hindi ako magmimintis. Ibabalik ng 10 ulit ang sumpang pinakawala ng Kayong na yan. Wala nang sinayang ang tatlo. Kagad nilang tinungo ang sinasabing silid ng orasyon kung saan nila ginagawa ang panggagamot sa mga taong may sakit, pati na rin ang mga nakulam o nabarang. Pagpasok nila sa loob ng silid, ay nakaramdam kaagad ng magaan na presensya si Kiko. Nawala ang takot at pag-aalala at bigat na dinadala ng kanyang puso kaya bigla siyang tumigil sa pag-iyak. Doon niya mas lalong nakumpirma na ibang-iba ang paraan ng kanilang pamilya sa paraan ni Mang Kayong. Wala na silang inaksayang oras pa. Kagad inihanda ni Aling Giyang ang mga kailangan ni Inang Adelaida sa pag-oorasyon at pagbabalik ng sumpang na igawad kina Junior, Georgia, Rico, Angelo, Maxine at Albert.
Naglapag ang ginang sa ibabaw ng mesa ng maliit na plangganang may malinis na tubig. Naghanda na rin siya ng 5 puting kandila at pagkatapos ay isa-isa naman itong sinindihan ni Inang Adelaida habang bumubulong ng orasyon sa mga kandila. Pagkatapos ay isa-isa niya ring ipinatak ang kandilang naorasyonan sa tubig na nasa maliit na planggana. Kitang-kita ni Kiko ang pag-ukit ng mukha ni na Junior, Georgia at iba pa, kaya namangha siya. Pinanatili ng ginang ang mga kandila na nakasindi. Itinirik niya lang to sa mesa na magkakatabi at pagkatapos ay nagsimula na siya ng kanyang ritual. Katulad ng ginawa ni Mang Kanor, nagbigkas din ng kakaibang salita ang matandang babae. Subalit ang kaibahan lang ay napakagaan ng presensya ng orasyon ni Inang Adelaida. Ni hindi nakaramdam ng takot si Kiko kahit pa nangingilabot ang kanyang buong pagkatao. Isang nakagiginhawa sa pakiramdam na hangin ang lumukob sa kanilang kalagitnaan at pagkatapos noon ang mga kandilang may hugis muka na nasa maliit na planggana ay unti-unting natunaw. Kasunod noon ay unti-unti ring nangitim ang tubig, sinyalis na umiepekto ang pagtatanggal ng sumpa. Nagpatuloy pa ang matandang babae hanggang sa huli ay nagbigkas siya ng panapos na orasyon. Mabilis na natunaw ang mga kandilang nakasindi at nang mamatay na to, ay saka napalingon si Inang Adelaida sa kanyang apo. Tinulungan tayo ng Panginoong Diyos sa biyaya ng kwintas at gabay ng mga magulang mo. Nanalo tayo, apo. Maigpit na niyakap ni Kiko ang lola at tiyahin sa sobrang tuwa sapagkat alam niyang nagtagumpay sila. Kinabukasan nga ay nabalitaan na lang nila na wala ng buhay si Mang Kayong. Bumalik ang binata sa factory at nagpasa ng kanyang resignation letter. Nang makita niyang walang nangyaring masama kina Junior, Georgia at sa iba pa, ay nakahinga siya na maluwag. Nanatili siya sa probinsya at inaral ang karunungang ipinagkaloob sa kanilang pamilya. Nang mamatay si Nang Adelaida, siya na ang naging manggagamot sa kanilang lugar sa tulong ni Tia Giyang. Wakas!